Kumusta mga kanangsi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron na itong pamagat na arrest order inilabas na naiyak si Bato. Binasahan na ng ICC. Kulungan Harold, gagapasok lang. So, yan yung panoorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaction na din. Kayo na lang bahalang kumusga. So, bago natin to simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patataglin pa. Simulan na natin baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, arrest order, inilabas na naiyak si Bato. Binasahan na ng ICC, kulong ang Harold, gagapasok lang. So again, Boss Balita TV, Filipino Noises. Like, comment, share, subscribe. Start. Ulat na balita, grabe President. Star Zero dapat. Sobrang nakakagulat na balita, grabe President BBM, nagsalita na, naiyak si Senator Bato, binasahan na ng ICC. Ayon sa nakalap nating impormasyon, aarestuhin sa Pilipinas si Bato sa oras na inilabas ang arrest warrant ng ICC. Malapit na daw lumabas ang arrest order, panalangin lang ni Bato, wag lang lumabas. Grabe, si President BBM, nagsalita na, naiyak si Senator Bato, binasahan na ng ICC. Tara, panoorin natin. Good afternoon. Nako. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon na napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kayo nasa nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL, ngayon gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng Hindi ba baliktad? Hindi ba baliktad? Grabe. Hindi ba baliktad yun? Senator Bato, hindi ba baliktad yun? Parang baliktad yun Parang kayo yun na kumakapit lang parati sa intriga. 'Di ba? Kayo yun. Bakit ba nung time na napabalita na billion ata yun, yung nadekwat, 'di ba, na mga drugs. Sabi nyo, di naman totoo yan. Tanim nila yan. 'Di ba? Kayo naman yung sobrang lakas mangintriga. 'Di ba? Nung election na tahimik lang naman sila PBBM, binanat-banatan nyo. Nagpalabas pa kayo ng pulveron video. Diba? Kayo yung mahilig kumapit sa issue. Talaga. Diba? Kayo yung unang gumagawa ng ganyan. Pinapahid Or kayo ba agree ba kayo doon sa sinasabi ni Bato or hindi? bagong issue, kahit old issue, to divert people's attention. Okay, sinulat ko po para matanda. Wait lang. Yung old issue din, hindi ganyan yung usapan paribahasa din sa side ng mga Duterte talaga. Kapag paulit-ulit na binabanggit yung issue nila, sinasabi nila, sobrang tagal na yan. Luma na yan. Luma na nga yan, pero hindi pa naman ay paliwanag yun Tsaka anong luma yan? Hindi naman 10 years ago or hindi naman 20 years ago yan. 'Di ba? Nasa 2 years, 5 years pa naman yan. Grabe. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig, sorry Magpasa, Mahilig mag-intriga. po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue, kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, Recycle. wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron. Tsaka ito din sa Malacanang Par. Yung mga sinasagot nila dyan, tanong niya ng mga reporter na which is yung ibang mga reporter din. Yung iba, may pagka-DDS din or whatsoever. 'Di ba? Pansin niyo naman yan, yung sa Net 25, yung si Eden. 'Di ba? Alam niyo naman kung paano magtanong yun. Sa Malacanang bagaling yun. 'Di ba? Binabalagbag na nga lang ni Yusik sa pagsagot 'Di ba? Tapos ngayon bilang isisisi sa Malacanang na kesyo ganyan. Binabalik daw yung issue ng mga luma. Kala mo naman talaga na ipaliwanag. Kala mo naman talaga nakuha na ng hustisya, di ba? So, ibig sabihin ba kapag
pinag-uusapan ng paulit-ulit yung 125 million in 11 days or yung 625 million pataas na na nadekwat dyan sa Office of the Vice President is hindi na valid yan kasi matagal na. Abay, grabe naman yon. Tayo nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay diba? hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists. Kayo nga, pilit nyo nga ikinukonekta yung sa yung kay Tantoko Di ba? Mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pamameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa mga katuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin itong diversionary tactic kung kaya naman po sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel, so i-announce ko na, okay? First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip originally... Panigurado, ikukonekta na naman nila to. Na kesyo, umiiwas daw. Predictable na, di ba? Proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni Yusek, DICT Yusek Dave Almirol na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa UST po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And Yusek, may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the President is in... Panigurado. Ito yung gagamitin naman to ng kabila Sasabihin naman iniiwasan yung takot talaga doon sa US, gaganyan na naman yan. Sinasabi ko sa inyo. na Washington? Most probably sa pag-alis na lang po ng Pangulo ito maibabanggit, pero meron na pong nabanggit. Pero hayaan po muna natin ang Pangulo ang magsabi. Salamat, Yusek. Christian Yusorias. Tapos syempre dahil Malacanang yung nag-announce nito at hindi naman talaga sila nanonood ng mga update sa Malacanang, hindi nila malalaman to. Sasabihin na lang nila, "Oy, nasaan na ba si Liza Marcos? Bakit hindi siya pumunta?" or whatsoever. Kahit na naipaliwanag naman na talaga. Di ba? Ito sa Istrenta. Good afternoon po, Yusek. In-announce po kanina ng DFA na ibinaba na sa Alert Level 2 yung sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran. Meron po bang panibagong instruction or paalala po ang Pangulo sa mga kababayan natin doon? Opo, ito po ay base po sa assessment ng DFA, assessment based on the security assessment po ng DFA. Kaya po naibaba ang level sa Alert Level 2 at ngayon po ay ang sabi din po ng DMW ay allowed na rin po ang deployment ng mga returning workers. Pero yung mga may ban pa rin po doon sa employment ng mga bago pa lang po nakakahire. Katulad po rin ng dati. So still, ang direktiba po ng Pangulo ay kung ano po ang kakailanganin ng ating mga kababayan at hindi po mag-aatubili ang ating administrasyon na tumulong at bigyan sila ng pansin sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
Sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education, naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines, warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Opo. Grabe, ano. Binabahira na naman nila tayo. Di ba? Sobrang friendly nga natin eh. Tsaka yung Chinese na yan, tingin naman natin sa kanila is parang mix lang din sila. May parang Japanese, parang Koreans or whatsoever. Di ba? Tsaka hindi naman talaga war freak yung yung mga Pilipino par. Tapos naniniwala pa ako na kapag kayo mga Pinoy, mga Asian, pumupunta dun sa sa lugar ng mga puti. Kasi may mga balita talaga. 'Di ba? Na parang inaano talaga nila yung mga Asians. Asian hate, something like that. Pero yung ganyan, biglang paparatangan tayo. Anak ng grabe naman yan. Ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as Sa far bagay. as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po Nice, natin nice. na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na Yun. bunsod ng war on drugs. Yun. Masasabi din po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen. Di ba? Sila pa nga dito yung gumagawa ng pogo eh. Though hindi lahat ng Chinese Kasi syempre respectin natin yung ibang mga Chinese. Pero kung tutuusin, yung mga Chinese na yan, sila yung nagtatanim ng mga pogo dito. Sila yung nagtutorture whatsoever, nang-i-scam dito sa bansa natin. Tapos ngayon, tayo pa yung biglang paparatangan. Iba din. Lakas din ang parang DDS lang din. Sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganun, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But Sa does the bagay. Philippine government promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po because of the advisory, they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi Tama naman. Pinoprotektahan naman talaga natin kahit ibang lahi. Di ba? May mga cases pa nga Chinese, tayo kahit dito tao, na Pilipino, kahit nalutas. anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. Dave Cabagani, Daily Tribune. Hi, ma'am. Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take of Nako. Palas on this proposal, given that Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines, and so the Dutertes on the opposition? Nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure? I-define muna po nila talaga kung ano ba yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsang-ayon, hindi naman po umayaw ang Pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na to. At kailangan natin malaman kung ano mga provisions dito. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Actually ako agree ako sa sa political dynasty kung halimbawa halos dalawa pataas, 'di ba? Na magkakamag-anak, magkakadugo or whatsoever na tumatakbo sa political, like for example, senators. 'Di ba? Ano pa ba? Congressman. 'Di ba? Ano pa ba yung ibang na pwedeng panghawakan ng tawag dyan, political dynasty. Kasi pangit din naman talaga kung family na. 'Di ba? Kasi pwede na nilang gamitin yan as Though hindi natin nila lahat pero parang humahantong din talaga yung iba doon 'Di ba? Na parang nag-iiba sila kapag nasa kapangyarihan na nila yung politika tapos may negosyo pa sila. Kontrolado kasi nila yung 'di ba? Alam niyo yung ganyan. Tsaka hindi lang naman siya sa sa political dynasty talaga. Kundi pati na rin dun sa mga favor, 'di ba? Yung nakikipag-favor sa sa mga politicians. Dapat malaki din yung diyan yung mga businessman na nakikipag-favor sa mga politicians. Dapat malaki yung multa talaga diyan or kaparusahan. 'Di ba?
So, hindi lang naman talaga siya sa political dynasty. Sobrang lawak kasi ng problema sa politika talaga. Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online regarding the proposed measure by Senator Lacson, and the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin Subjective din yan ha. Wait lang, mamaya. ulit, alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito ay maaaring gawing itong isang krimen dahil ipipinalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si Senator Lacson, ito na po ay provided na sa Family Code. Obligado po. Oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. They have to support each other. Now, at ang nakasabi po at sinasabi sa Family Code na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need. Hindi naman po kailangang suportahan yung hindi nangangailangan ng magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung provision. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang. Tama. Tingnan po natin kung dapat nga gawin tong krimen. Tama naman. Dahil hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So, depende po yan sa sitwasyon. Subjective din talaga siya, subjective din talaga siya. 'Di ba? Subjective. Kasi kung tutuusin halimbawa ganyan, walang-wala talaga. 'Di ba? Like senior citizen talaga na parang hindi maka-afford ng panggamot or whatsoever, tapos yung anak may kakayanan naman. Yung iba kasi parang pinapa-cater or pinapaano yung parent nila sa mga ayudahan or whatsoever. 'Di ba? Para lang maka-escape sila sa mga ganyang bagay. So I think kung kung may kakayanan naman talaga yung anak, why not, 'di ba? And then mas maganda na rin yun na parang i-penalize siya. Tapos syempre since merong gagawing batas na about siya na ipipenalize yung anak na hindi susuporta sa magulang na nangangailangan, dapat meron ding ipasa na batas, 'di ba? Na i-penalize din or maiikulong yung mga magulang na hindi sumusuporta sa anak. Especially yung mga anak lang ng anak, 'di ba? Gumagawa ng panganay sa maraming babae. Dapat i-penalize din 'yun. 'Di ba? Para fair. Yun lang naman. Or kayo, agree ba kayo doon? Comment down below. Depende po yan sa magiging nilalaman ng bill na yan para malaman natin kung mayroon bang basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandona ang magulang. Kasi ang magulang na umabandona sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhayin ang sarili, pero yung anak ay nandiyan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabandona ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimen to. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision. Pero ano po ang masasabi niyo dun sa ongoing criticisms ng publiko sa gobyerno patungkol sa umano'y failure ng gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila at hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak. Sa ating pagkakaalam sa ngayon po ay marami din Wala na bang senior citizen na meron naman programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Tama. Nandiyan na rin po yung sinasabi nating 50% discount sa MRT, LRT. So marami na Tama. po programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi nating makakabuti po sa mga elderly. So hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elderlies natin. So wag muna po siguro maging negatibo dahil at tingnan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa mga elderlies. Tama. Ivy Reyes Milion. Tinatawanan lang ni Attorney Cleo pero parang ikaw Tayo. Hi, Yusek. Follow up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon Ayun. hindi siya attend ng fourth SONA ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? May we have the palace's reaction. Okay lang naman po. Anong utak yan? Alam nga nang pupunta ako dun. Nakasimangot. Kasalanan ba namin kung nakasimangot ka?
Kung nakasimangot ka doon, edi sobrang bitter mo. 'Di ba? Akala ko ba walang personalan, trabaho lang. Sobrang bitter mo naman. Tsaka, ewan ko ba? Well, I think hindi naman siguro siya, no? Hindi naman siguro siya compulsory, di ba? Or I mean, hindi naman siguro siya needed ng attendance na, sinasahuran sila sa day ng SONA tapos hindi sila pupunta. Or, correct me if I'm wrong, Kasi kung sinasahuran sila, di ba, para pumunta doon or whatsoever, abay, grabe naman yon. Ang tigas naman nun. Di ba? Pinapasahod ka ng taong bayan tapos ayaw mong pumunta dahil lang sa kulay ng politika. Iba yun. Di ba? Pinapakita nyo talaga na I think gumagaya na sila kay Bibi Sara Di ba? Na talaga, willing talang i-chapwera yung yung mga meetings kapag hate nila yung tao. Like, grabe yung ganyang mindset, Sobrang nami-personal par. Karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. So Yun. sana kung di man siya makarating ay mapakinggan niya. Baka manonood na lang si Senador Bato sa mga vloggers, Or yung mga AI ba na, hindi daw. Thank you po. Para laban sa fake news, kontra fake news, nais lamang po nating liwanagin ang kumakalat na fake news ukol sa umunoy 20% tax na ipapataw sa ating savings. Ano nga ba ang totoo? Bakit nga ba sinabi nating fake news ito na hindi dapat ikaalarma ng taong bayan? Ang papatawan ng buwis ay hindi savings, kundi ang interest na kinikita sa ating savings. Hindi po Nako. kailanman mababawasan ang ating savings dahil lamang sa sinasabing pagbubuwis. Halimbawa po, mayroon daw 100,000 na pesos in savings at 1% interest rate ang kikitain nito. Mayroon kang kikitain na 83.33 pesos interest per month o ang kinita ng savings mo. Yan po ang halaga. Sa halimbawang ito, ang 100,000 pesos mo na savings ay hindi mababawasan, kundi ang babawasan ay ang interest na 83.33 pesos. So magkano ibabawas na Kaya lang? sobrang dami ding sobrang daming tawag dyan. Sobrang daming naalarma dyan. Diba? Or siguro, di lang siguro naintindihan ng mga kababayan natin, na parang, may mga nagko-comment ba, anong klaseng gobyerno yan? Nagsisavings ka na nga, kukunan ka pa ng 20% tax. Grabe. Ewan ko lang kung yung mga nagpapakalat niyan, yung mga DDS is, hindi talaga nila alam na, yung 20% na tax is doon lang naman kukunin sa interest or sa, parang tubo doon sa savings mo. 'Di ba? So, for example, 20%, kung kunyari yung pera mo, yung savings mo, tumubo siya ng 100 pesos in 1 month, 'di ba? 20 pesos doon kukunin as tax. So, 80 pesos na lang yung dadagdag sa savings mo. So, something like that. Hindi talaga siya totally na makukuhanan yung 100,000 mo na main savings mo talaga. Ewan ko lang kung alam ng mga DDS yan. Or ewan ko lang kung hindi nila alam yan. Or alam nila, pero gusto lang nila magbigay ng naratibo na magalit yung taong bayan. Diba? Siyempre, sasamantalahin nila yan. Grabe yung administrasyon na to. Diba? Nagsisavings ka na nga lang, papatawan ka pa ng tax. Kasi kung kung familiar kayo sa mga stock markets, ako nag-stock din kasi ko. So, meron na talagang ganyan, yung kinikita mo, tumutubo yung pera mo, kukunan talaga nila ng percent yon as tax. Well, nung una, medyo nakakainis siya. Diba? Kasi for example, yung 100 mo, kala mo 100 na, pero kukunan pa pala ng 25 pesos o something like that. Pero kalaunan naman, magigets mo rin na, okay, tax nga pala yan. Diba? Tuloy. Ang mangyayari po, lumalabas na 16.66 pesos lamang po ang mababawa sa interest na kinita ng savings. Ang halagang ito ay malaking tulong na sa ating mga kababayan bilang kontribusyon na mapupunta sa programa ng pamahalaan na layuning iangat ang pamumuhay ng bawat isa. Pero, bago ba ito? Sa katunayan, alinsunod sa Tax Reform Act of 1997, may 20% tax na ang interest na kinikita ng ating mga karaniwang deposito sa bangko. Matagal na po itong pagbubuwis. Sa totoo po, 1998 pa ito nagsimula.
Pero patuloy ang panggugulo ng fake news peddlers at obstructionists. Iniibin na lang ang kwento. Alam naman natin at alam nila ito, pero pilit nilang binabaluktot ang katotohanan para sirain ang tiwala ng taong bayan sa administrasyon. Tulad Sabi ko sa inyo, may possibility talaga na alam to ng mga DDS. Sadyang gusto lang nilang pakainin yung mga supporters nila na, matrigger, magalit. Sabi ko sa inyo. na sinabi natin, 1998 pa po ito makikita po ito sa inyong passbook o bank statement. Ang kaibahan lamang ngayon ay ang pagtanggal ng preferential rates sa mga deposito na lock-in sa mas matagal na maturity. Sila po yung nag-avail ng long-term investment o sa madaling sabi ay hindi nila i-withdraw ang pera nila sa loob ng 5 taon kaya mas malaki ang interest na kikitain dito. Dahil I think merong din sa sa MP2, di ba? Tama ba? investment na ito at hindi ordinaryong savings. Halimbawa po ulit, sa 100,000 pesos na 5 years ang maturity at 4% interest rate, meron kang kikitain na 333.33 pesos kada buwan. Ang tax nito ay aabot lamang ng 66.66 pesos. Maliit, di po ba? Pero malaking tulong po yan sa gobyerno. Prospective po ang batas. Ibig sabihin, lahat ng nakikinabang na sa preferential rates bago pa maipasa ang batas na ito ay nananatiling exempt o hindi papatawan ng mataas na buwis. Kaya Tsaka di ka na rin lugi dyan kasi nag-savings ka na, may interest ka pa. So, yung tatanggaling tax, actually, hindi mo siya mafe-feel. Kung hindi mo siya ipe-feel, kung iisipin mo lang, na interest lang naman yun. Hindi naman yun kinakaltas sa pera ko. Kasi kung sa pera mo ikakaltas yan, doon, papayag ako na aaray ka. Di ba? huwag magtiwala sa fake news peddlers. Uulitin Nako. natin, huwag po kayong maalarma dahil hindi po bubuwisan ang kabuuan ng inyong savings. Siyang Nasaan ang tunay, Pangulo? siyang tunay. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ang National Resource Operations Center o NROC ng DSWD sa Pasay City upang personal na makita ang ginagawang paghahanda ng mga pag-iimpake na ipapamahagi sa mga kababayan nating maaapektuhan ng tropical cyclone na Krising at southwest monsoon. Binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita sa NROC upang personal na makita ang paghahanda ng gobyerno sa sama ng panahon. Nakatakda sana ang ating Pangulo na mag-inspect ngayong araw na ito sa North-South Commuter Railway Balagtas Station sa Bulacan. Sa report ng DSWD, nakahanda na ang 3 million boxes ng family food packs sa loob ng 934 storage hubs sa buong bansa. Habang nagpapatuloy naman ang pagbabalot ng mga food packs sa NROC sa Pasay City at sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC sa Cebu. Para mas gawing simple at mabilis ang mga transaksyon sa government offices, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching ng bagong Pilipinas Serbisyo Hub at eGov.ph Super App ngayong araw. Ang Yun. Serbisyo Hub Wait lang men, tapusin muna natin dito, focus muna tayo doon sa, direct sa politika talaga with, PBBM and Duterte's, So, again, ang video to is mula kay Boss Polita TV. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago kayo umalis, please don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para malinaw pa sa klaro yon na yun nga yung impeachment, ICC ni Senator Bato. Niluluto na talaga yan. Diba? It's so funny lang iisipin na parang grabe si Senator Bato, ganyan yung malaganyan kapag may issue, biglang hinahatak yung issue ng ICC para matabo. Di ba sila yung magaling gumawa ng ganyan? Sige, sabihin na lang natin hindi si Senator Bato, si BP Sara. Di ba dyan naman magaling si BP Sara, di ba? Di ba? Like si BP Sara nga, kung meron siyang marinig na magandang nagawa ng admin, biglang aanuhin niya ng negative eh. 'Di ba? Like yung sa bigas, hindi pwede yan, hindi ganyan, gaganyan-ganyan. 'Di ba? Para lang hindi ma-appreciate or hindi niya tawag diyan, hindi niya i-recognize yung ginawa ng administrasyon kasi yun nga ayaw nila na bumango yung administrasyon. 'Di ba? Kasi siguro gusto nilang panghawakan yung itim ang ng bansa natin, 'di ba? Yung itim ad nila. 'Di ba? Pero nakakatawa yun na yung sinabi ni Senator Bato na parang ganyan yung Malacanang kapag may issue na lumalapit sa kanila, bigla nilang hinahatak yung issue ng kabila. Which is parang, I think tatamaan sila dun eh. 'Di ba? Or I think sila lang yung tatamaan dun.
Kasi every time na may gawin na maganda dito sa administration natin, automatic, hihila sila ng mga issue na itatapak dun. Diba? Like, I think sobrang allergy talaga nila sa ano eh. Sa success ng administration. Diba? Takot kasi sila na ma-realize ng mga DDS, diba? Ng mga supporters nila na maganda din naman pala talaga yung pinaggagawa ng admin. Sobrang close-minded lang talaga nila. So sana maging open-minded sila, no? Kasi pangit yun na parang nahahati tayo dahil lang sa kulay ng politika. Paano yung mga politician mismo natin, sila din yung nagtutulak sa mga supporters nila sa taong bayan, 'di ba? Parang ewan ko kung aware sila or hindi na pinag-aaway nila yung mga supporters nila. 'Di ba? Nakakatawa yun. Yung sa SONA naman na hindi pupunta si Senator Bato. Sige, sabi naman ni Attorney Claire na karapatan niya rin yun. Kasi parang anong gagawin niya? Makasimangot. Like, doon pa lang makikita mo, di ba? Kayo as a politician, walang personalan dapat. Trabaho lang. Di ba? Punta kayo. Walang personalan. Para malaman nyo rin kung ano yung gagawin ng gobyerno or ano yung plano pa nila. Kasi kung hindi kayo manunood, biglang sasabihin nyo na naman, wala namang nagawa yung gobyernong yan eh. Wala namang nagawa yung administrasyon na yan eh. Diba? Babanatan nyo ng ganyan. Hindi nyo naman talaga pinakinggan. Diba? Yung kay naman, kay BP Sara naman, iba talaga yun. Iba yun. Yung impeachment. So sana masimula na yung impeachment this 29 hindi na nila ipa-dismiss yan or hindi na nila i-delay na naman yan. Kasi sobrang excited na talaga yung taong bayan para. Sila lang talaga yung nagpapatagal dyan. So sana wag silang makipag-matigasan. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. So like, comment, share, subscribe. Pilipinas is out.